Kumusta mga brad? Ilang buwan na nga po makalipas simula nung nilabas ni Suzuki ang kanilang pinakabagong Raider, ang kanilang Raider Pro. At ito nga din po yung pinaka pangmalakasan nila kasi nga nilagyan nila ito ng ABS na matagal na nga din pong nire-request ng karamihan. Kaso lang mukhang may mali yata. I mean wala namang mali doon sa safety feature na yun. Ang ibig ko pong sabihin ilang buwan na siyang nilabas pero hanggang ngayon mukhang madalang siyang makita sa kalsada o baka nga siguro hindi ka pa nakakita nito sa kalsada. Ang ibig sabihin nun mukhang hindi siya naging mabenta. Yan nga po yung sinasabi ng karamihan dati na sa bagong itsura niya mukhang hindi siya magiging mabenta. Ibang-iba nga po doon sa previous model ng Raider 150 or yung FI nila or yung carb. Yung mga yun nga po kahit saan ka magpunta makakita ka talaga. Ibig sabihin mabenta talaga yon. At noong sinabi nga po dati na kapag nilabas yung Raider Pro, ipi-phase out yung Raider 150 FI, marami po ang nagpanik kasi mas gusto pa daw nila yung itsura ng Raider FI na previous model kaysa dito sa Raider Pro. Aminin man natin sa hindi talaga bumagay yung headlight ng Raider Pro. Pero hindi naman po siya pangit, sadyang hindi lang talaga siya bagay. Kaya may mga tao nga po ngayon na nananawagan na kung sakaling hindi man mag-upgrade ulit, ibalik na lang yung dating itsura ng Raider. At yan nga po ay hindi talaga malabong mangyari kasi kapag nangyari nga po na wala talagang bumili or sobrang baba ng sales nila, hindi naman yan sila papayag na basta malugi na lang. Syempre, pagbibigyan nila yung kagustuhan ng mga tao at ibabalik nila yung dating Raider. Yan ang muna siguro sa ngayon yung manifestation natin. Kasi wala talaga O kahit saan ka magpunta, may nakita ka bang ganun? Or kung sakaling may nakita ka man, ilan? Isa, dalawa, tatlo. Mas marami pa nga ako nakitang Euro Marble Sa kagustuhan nga po nila mag-upgrade dahil na rin sa hiling ng mga tao, mukhang hindi nga po maganda yung naging resulta. Ang nangyari kasi, nag-iba yung itsura, hindi nagustuhan ng mga tao. Maraming nagsasabing pangit daw. Ang malala pa doon, mas lalong tumaas yung presyo para sa kaunting upgrade. Kumbaga parang ginawa nga po nilang bata yung mga buyer nila. Yung iba nga pong loyal sa Suzuki, mukhang nalilipat na rin sa ibang brand. Lalong-lalo na nga po ngayon na ilalabas na rin sa Vietnam yung panibagong Sniper or yung Exciter nga po doon. At marami na rin yung excited dyan kung ano nga ba yung magiging bagong itsura niya. For sure, may magbabago rin dyan. Ang tanong na lang ngayon kung magugustuhan ba ng mga tao. Sabi nga po ng ilan, ang hindi daw nila maintindihan sa mga Japanese brand, habang tumatagal daw, papangit ng papangit yung mga design. Samantalang yung mga Chinese brand naman daw, paganda ng paganda. Medyo mahirap nga po magbigay ng komento patungkol dyan. Kasi minsan, hindi nga maganda yung design, pero matibay naman yung makina. Magtatagal. Yung iba naman, maganda yung design, kaso lang good for 1 week lang. Yun ang mahirap dun. Pero mayroon din naman na maganda na yung design, maganda yung makina, at maganda rin yung performance. Pero ito na nga po yung magandang pag-usapan ngayon. Kung sakali bang magtapat itong si Suzuki Raider Pro tapos itong bagong Yamaha Sniper 155, sino kaya ang magwawagi? Kasi marami talagang naghihintay at gusto makita na masibak itong si Raider 150. Yan nga po yung matagal na lang hinihintay, ang mapalitan na yung hari. At sana mapalitan na rin yung ulo ng Raider Pro. Yan ang abangan natin. Okay, bye.